Bossing, welcome back to my vlog. So for today's video nga mga kabossing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga candidates ng Miss Universe Philippines 2025 na kung saan may mga officially candidate na mga kabossing at ang lalakas din mga kabossing ng candidates na mga sasali sa Miss Universe Philippines. At before anything else is nais ko muna kayong batiin na magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, at syempre po dito sa bansang Bahrain is hating gabi na mga kabossing. Kaya salam alaikum, sawadikap, kapungkap, and hello po dyan mga kabossing. Ang pag-uusapan nga natin ngayon mga kabossing ay ang mga matunog na sasali ng Miss Universe Philippines 2024 na si Maureen Montaigne mga kabossing, na sobrang ganda mga kabossing, at kitang-kita mo talaga mga kabossing na pinaghandaan niya talaga yung competition nito sa Miss Universe Philippines mga kabossing. At syempre si Emma Mary Tiglao mga kabossing, na nag-blooming talaga ang ating reyna na si Emma Mary Tiglao when it comes sa kanyang beauty, sa kanyang basta sobra talaga nag-blooming yung si Emma Mary Tiglao mga kabossing. At syempre yung mga candidates para sa sali sa Miss Universe Philippines by sa kanilang mga province mga kabossing, like si Miss Baguio na si Gwendolyn Meles Soriano, na sobrang ganda niya mga kabossing. At grabe, ito yung nanalo nung last year mga kabossing para ipantapat doon sa Miss Universe Philippines. At syempre back to back nilang makakapasok sa semi-finalist at title holder mga kabossing, kasi nung last previous 2 years is nakapasok sa top 5 at sa top 10 mga kabossing, yung pambato ng Baguio. At ngayon naman is susungkitin nila makakuha uli ng corona at makaplay sa top 10 or top 5 mga kabossing, si Gwendolyn Meles Soriano. So next naman from Iligan na si Julian Acot Feliciado mga kabossing, na ito rin ang babata ito mga kabossing, at ang gaganda rin talaga mga kabossing ng pambato ng Iligan City, na sobrang flawless. Maganda rin yung kanyang communication skills, yung kanyang pasarela, sobrang ganda rin mga kabossing. Next naman from Cebu Province na si Chela Falconer mga kabossing, na dati rin tong naging official candidate ng Miss Universe Philippines 2022 mga kabossing, na nakalaban ito ni Beatrice Luigi Gomez, na nagtapos lang to sa top 10 mga kabossing, si Chela Falconer mga kabossing. Kaya ito is wala na masasabi, kaya lang kasi yung kanyang height is sobrang hindi masyadong katangkaran. I think yung height niya nasa 5'7" or 5'7" and a half mga kabossing, but overall mga kabossing ganda niya. At yung kanyang pasarela okay lang din mga kabossing. Yan. Next naman from Mandawi na si Stephanie Freewoodneck mga kabossing, na ito ata sobrang ganda rin to mga kabossing. At yung kanyang pasarela okay palaban talaga itong batang na ito, na from half, I think this one is a half Europe and then half Philippine na mga kabossing, si Stephanie Freewoodneck mga kabossing, na ang babata pa ito mga kabossing, nasa 19 years old yata ito mga kabossing. Kaya I'm sure kung gusto to ng mga Miss Universe Philippines organization na may panalo nila yung bata, or gusto nila yung mga 25 pataas mga kabossing. So let's see sa coronation night ng Miss Universe Philippines. At syempre from Cebu City na si Gabriel Carbalya mga kabossing, na ito is palaban din to mga kabossing. At kitang-kita mo talaga yung mga taga Cebu is laging lumalaban talaga when it comes sa pasarela, sa communication skills, at syempre sa mga contestant ng ilalaban nila dito sa Miss Universe Philippines, na sobra talagang palaban din ito. At okay naman yung kanyang beauty, hindi masyadong kagandahan, pero normal lang mga kabossing.
Next naman from Melbourne na si Chanel Olive Thomas mga kabossing, na ito ay naging candidate na ng Miss Universe mga kabossing. Candidate niya yata ito ng Binibining Pilipinas at nag-top 10 sa Miss Supranational si Chanel Olive Thomas noong 2000 I think 17 mga kabossing or 2019 to mga kabossing. When it comes sa beauty, okay na okay man mga kabossing, kaya ngayon nag-mature na talaga itong si Chanel Olive Thomas mga kabossing. Kaya we don't know kung magustuhan to ng Miss Universe Philippines organization. Better let's see na lang sa finals mga kabossing. At syempre yung pag-uusapan natin ngayon ay ang yung nag-first runner-up ng sa Manhunt Star International na si MJ Makalintang mga kabossing, na ito talaga yung batang ito ay sobrang gwapo, matangkad din to mga kabossing, at sana soon sasali uli siya sa national pageant at mai-represent niya mga kabossing like sa Supranational, sa Manhunt, hindi sa Manhunt, sa Mr. International, saan pa ba yung mga doon sa Manhunt International or sa lahat ng mga pageant mga kabossing na bagay-bagay kay MJ Makalintal. At syempre yung kay Jonathan Perez ng Mr. Grand Philippines 2024 mga kabossing, na sobrang gwapo yung talaga mga kabossing, at ma-appeal talaga itong pambato natin para sa Mr. Grand International na si Jonathan Perez mga kabossing, na sobrang amo ng kanyang mukha, yung katawan niya ang ganda din, yung kanyang face is sobrang gwapo mga kabossing, at magaling dito sa communication skills mga kabossing yan. At syempre yung si MJ naman, ang ganda rin ng kanyang katawan, yung need pa na i-polish yung kanyang katawan kasi sobra pang bata kasi he is 18 or 19 mga kabossing itong si MJ Makalintang, but I'm happy na palaban talaga itong batang ito, at sana maka-penetrate din siya sa mga international pageant like sa Mr. Supranational, sa Mr. International, kasi deserve naman talaga ni MJ Makalintal na mag-compete against international mga kabossing. Kaya I will support MJ Makalintal. He is my favorite Philippine contestant mga kabossing, at naging winners, at syempre nag-first runner-up siya sa Manhunt International mga kabossing. So ayan mga kabossing, so what do you think mga kabossing yung mga candidates ng Miss Universe Philippines 2025? Sila po ba ay malalakas ba, or may laban talaga ito when it comes sa international pageant, sa Miss Universe, sa Supra, kahit saan mang larangan ng pageant? Comments down below mga kabossing. At syempre, thank you for watching and see you in my next vlog. Have a nice day po. Keep safe. Bye bye. See ya. Stay blessed po. Subscribe please.